the soul. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jeremias 33:3. Ganito po ang sinasabi: kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita, at ipahahayag ko sa inyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo naunawaan. Ako, si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito. Puri ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa hapon ito kami po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong gabay, sa iyong proteksyon, sa pagparo mo sa amin kaninang umaga, nataglay ang panibagong buhay at kalakasan. O Diyos, nakikita mo po ang kalipunan ng mga mananampalataya dito sa Tagum Tuwa ng O Diyos, na inilingid sa iyo ang laman ng aming mga puso na uhaw, na ikaw ay pasalamatan, na ikaw ay papurihan, Panginoon. Salamat o Diyos, dahil pinili mo kami, Panginoon, na maging anak mo. Salamat o Diyos sa iyong pagtubay. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi namin kayang sukatin. O Diyos, sa hapon ito, samahan mo po kami sa aming pagkilos, Panginoon, sa aming pagpapasalamat sa iyo, sa aming mga pag-aaulitan. Nawa po ay malugod ka sa aming mga gagawin para sa pagpupuri sa iyo. Nawa ang banal na Espiritu ang pumaglinda sa aming kalagitnaan, at ihanda mo po, O Diyos, ang puso ng bawat isa na maranasan nila ang biyaya ng iyong salita. Dalangin din namin, Panginoon, ang anak mo na magsasabog ng iyong mensahe sa hapon ito. Nawa, O Panginoon, pagkamadalin mo po ang kanyang mga labi, linisin mo po, Panginoon, ang kanyang bibig. Nawa ang mga salita mo lamang ang siya namin marinig, itago mo po siya sa iyong likuran, at ikaw ang makita namin sa hapon ito. Pagpalain mo po ang bawat isa, at patuloy namin dinadalangin ang mga wala pa dito. Kung sila man po ay nagbabiyahe, iyo pong pakaingatan ang bawat isa na paparito. Dalhin mo po silang taglay ang ang kanilang mga buhay, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang sakuna o kapahamakan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, tinatawagan ko na po ang worship team. Ngayon po ay sabi nga po, Jesus is the reason for the season. Kaya tayo po ay naririto upang sambahin, purihin ang parangalan ng Panginoon. Tayo po ay nagagalak na magkakasama-sama. Amen? Amen ang Diyos. Sige po. Pag-ibig mo ay
Puri kang samba, tanging sa'yo naman. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig ko'y sapat sa kaniyuhan. Ating yan ang babago, magpakailanman.
masarap magpuri sa Panginoon. Hindi nakakapagod, no? Kahit kami matatanda na nakakaya pa namin tumayo ng medyo matagal-tagal. Salamat sa ating worship team, sa mga instrumentalists. Salamat sa inyong pakikiisa sa ating gawain dito sa Tabong 2, Kawit. At sa ating pagpapatuloy ng pagpupuri sa Panginoon, ngayon naman po ay ihanda natin ang ating mga puso, ang ating isipan, sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ngayong hapon ng isang lingkod ng Panginoon, si Pastor Dan Lawal. Siya po ay magpapatuloy na. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin po. Sarap ako magpatuloy kanina eh. Akala ko magpo-flow si, Mr. Hallelujah. Naranasan niyo na ba yun? Yung nag-worship ka sa iyong sariling tahanan o kwarto, and then piniplay mo lang yung praise and worship music, tapos ikaw lang ay parang kang nakababad. Di ba? Kung kayo ay nagluluto, di ba? Lalo na, Christmas season, di ba? Yung ginagawa ay binamarinate mo yung karne o manok, di ba? Napunta agad ako sa pagkain, pero ganun yan, di ba? Binamarinate para saan ang purpose? Para mas malasa, mas sumarap. Mga kapatid, kailangan natin yon sa ating buhay. Na tayo ay magbabad sa presensya ng Panginoon, sapagkat kapag tayo nakababad sa presensya ng Panginoon, saan man tayo mapadpad at mapunta, masarap yung panlasa. Meaning to say, pag nakahalubilo mo yung mga tao sa labas, di ba? Parang, sarap kasama nito ah. Parang, lagi akong na-encourage, lagi akong nabibless pag kasama ko to si brother o si sister. Di ba? Ganun yun eh. So, kailangan natin yun, na magbabad sa presensya ng Panginoon. Hindi lang to pag Sunday. Amen? Hindi lang to pag Sunday services. Pwede to na bukas ng umaga. Pwede to mamaya bago matulog sa devotion mo. Kasi huwag natin i-limit sa Sunday service yung ating pagkain spiritual, yung ating prayer life, yung ating praise and worship life. Ayan po ba? So, konting segue lang yun. Hindi yung aking message. Actually, hindi ako magpipreach dapat ngayon. Pero, ganun talaga. Kasi kapag ikaw ay lingkod ng Panginoon, ang sabi sa Bible, you have to be ready in season and out of season. Di ba? Hindi porket hindi ako mag-preach, hindi na ako mag-aaral. Hindi, kasi ibig sabihin, yung buhay mo, lagi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, lagi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi ka nakikinig ng salita ng Diyos, at kapag may opportunity, magbahagi ng salita ng Diyos, may huhugutin ka. Amen? Laging ganun, bilang sundalo ng Panginoon, kahit hindi ka pastor. Amen? Kahit ikaw ay, ibig sabihin, lahat ay believers, di ba? Lahat tayo mananampalataya sa Panginoon, kahit hindi ka pastor. Tinawag ka ng Panginoon na paghayo mo sa labas, sa trabaho man yan, sa business mo, lalabas at lalabas sa iyo ang salita ng Diyos dahil puno ang puso mo ng salita ng Diyos all throughout the week. Amen? Nag-guess po ba natin yun? Pero anyway, purihin ang Panginoon. Merong mensahe ang Panginoon sa atin sa gabing ito. And it's Christmas, no? Batiin mo, katabi mo, sabi sa kanya, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Ako, una sa lahat, natutuwa ako kasi tinitingnan ko yung start of the year natin, January. Di ba, Pastor Edgar? January, kung saan tayo nag-start. Di ba? Napapansin nyo, nanonood tayo ng YouTube, praise and worship karaoke. Sinusundan lang natin lyrics. And now, meron tayong musicians, meron tayong praise and worship leaders, may singers. So palakpakan natin ng Panginoon sa buhay ng mga naglilingkod sa praise and worship. At lang yung natuwa ako, meron dalawang binatilyo nandito. Sila yung nagko-control ng Sipin mo yun, kanina ko lang sila training. Kanina, oras lang. So sobrang saya ko sa Panginoon dahil sabi nga sa salita ng Diyos, in the last days, okay, sa huling mga araw, ibubuhos ko ang aking espiritu. I will pour out my spirit on all flesh. Amen. All flesh. Meaning to say, matanda, bata, lahat, ibubuhos ang espiritu ng Diyos. Kaya mga ganyang edad, pwede niya maglingkod sa Panginoon. Yung mga ganyang edad, nasa harapan. Di ba?
ikaw ay meron, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Hindi limitado ang Diyos. Amen? Gagamitin ka ng Panginoon. Kung katabi mo ay mga bata-bata, sabihin mo sa Kanya, gagamitin ka ng Panginoong Jesus. Sabihin mo sa Kanya, dali. Gagamitin ka ng Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Di ba? At yung mga nakakatanda, patuloy kang gagamitin ng Panginoong Jesus. Di ba? Amen. Patuloy kang gagamitin. Kasi yun ang nais ng Panginoon. Amen? Na yung kanyang kaharian, dito sa lupa, ay maglaganap. Amen? Mag-increase. Amen. Amen? Amen. Yun ang ano ng Panginoon desire ng Panginoon. So natutuwa ako, titingnan ko January, tapos ngayon, nakakatuwang ginagawa ng Panginoon. So, since it's Christmas, ang message for today is babalikan natin yung mga verses na kung saan pinahayag ng Diyos yung history ng kung bakit natin sineselebrate itong season na to. Kasi baka nakakalimutan na natin eh. Di ba? Masyado tayo nakafocus sa gifts. In fact, dahil doon, sabi ko, nga pala, wala pa akong binabalot ng mga regalo. Lagi na naman yan, last minute. Hindi pa kami nagsha-shopping ni Mrs. In fact, bukas kami nagsha-shopping. Saka kami pupunta ng mall. Kaya lang, ganun yung nangyayari kapag Christmas season, ang focus. Sometimes, is nasa gifts, meron bang iririgalo sa akin? Si Ninong ba ay magpapakita? Marami ganyan, di ba? Si Ninong, madaling lapitan, mahirap hanapin. May ganung mga banat, di ba? So nakikita kayo sa Facebook. Kaya nga lang, yun ang nangyayari. All throughout the Christmas season, ang mga tao nakafocus doon sa mga matatanggap. Yung iba, natatakot, hindi nila magpapakita kasi inaanak nila makasalubong sa kalsada and whatever, di ba? Pero ibabalik natin yung focus doon talaga sa reason kung bakit natin sineselebrate ang Christmas. Amen? So buksan nyo ang mga Bibles nyo, kung dala nyo ang mga physical Bibles nyo, kung unang dala nyo, turn on your Bibles. Di ba? Hindi open your Bibles, turn it on. Di ba? Paki-flash na yung verse. Simulan natin sa Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Okay, so kung wala kayong physical Bible, nandyan sa screen, pero paminsan-minsan, nasabi ko, pag ako nagpipreach, tanggalin niyo yan. Para at least kayo mismo makita niyo sarili niyong Bible. Di ba? Kasi ang salita ng Diyos talaga, yun ay isa sa pinaka-importante sa buhay nating mananampalataya. Alam mo yung salita ng Diyos. Amen? So, simulan natin sa chapter 1, verse 18. And the birth of Jesus Christ. So, Tagalog to, no? English, pero sige. Tagalog. Ganito ang naging kapanganakan ni Jesucristo. Ang kanyang inang si Maria ay nagtakdang mapangasawa ni Jose. Ngunit bago pa sila nagsama, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao nasa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay? Gusto kong tignan niyo muna yan. So, nagdadalang tao, parang it's really not the normal. Di ba? So, kaya, punta ka sa next. Yung sa English, basahin ko sa English. And the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph. So, noong unang panahon, ganun yon. Parang silang arranged marriage. So, di pa siya kinakasal, pero ako sa'yo, ikaw sa akin. Ganun na yun. So, they were meant to get married. Pero bago mangyari yan, she was found with child of the Holy Spirit. Next verse. Si Jose na kanyang asawa ay lalaking matuwid at hindi niya ginusto na mapahiya ng sangadla si Maria, kaya nagpasa siyang paalisin ng lihim si Maria. So meaning to say, si Jose, yung kanyang betrothed husband, bilang matuwid at ayaw na ipahiya. Kasi noong unang panahon, kapag ang isang babae ay walang asawa at may anak, kahihiyan yun. Bakit? Kasi yun sila ay nasa Israel at merong mga batas na kapag ikaw ay nag-commit ng relasyon at ikaw ay nagkaroon ng anak at ikaw ay nasa bahay pa ng tatay mo, ikaw ay mapaparusahan at ang kaparusahan niyan ay kamatayan. Ganun katindi. So hindi lang yun ang iniisip ni Jose, no? So verse 20. Next. So dalawang pindot yan. Samantalang naisip niya, samantalang iniisip niya mga bagay na to,
Narito isang anghel ng Panginoon, nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Sinabi ng anghel, Jose, ikaw na nagmula sa angkan ni David, huwag kang mangangambang tanggapin si Maria na iyong asawa. So gusto kong i-point out itong part na to, itong si Jose. Kasi sa Bible, lagi nating na aning kwento ni Jesus, ni Maria, di ba? Yung mga shepherds, yung mga wise men, kaya lang limited yung kay Jose. Diba? Sino pa to si Jose? Kaya pag tinignan mo sa verse na to, sinabi ng anghel, balik mo doon sa previous verse, sinabi ng anghel, Jose, ikaw na nagmula sa angkan ni David. Sino tinutukoy ditong David? Si Haring David. Si Haring David na years, thousands of years ago, na hari, at kung hindi ang Israelita sinakop ng Babylon, kaya kung hindi sila sinakop at dinala sa exile, si Jose, hari siya. Siya yung hari. Okay, kaya lang, dahil sila ay disobedient, na-exile sila, pero yun, hindi lang to ordinaryong Jose na carpenter lang. No, hindi. Siya ay lahi ni David. Okay, so para magkaroon kayo ng ibang idea. So sabi niya, huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa. Next verse. Ito ay dahil ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay sa banal na Espiritu. So kinakailangan ng anghel, kinakailangan ng Panginoon mangusap mismo kay Jose kasi nga, hindi normal yun nangyari. Okay? Gets ba natin yun? Hindi normal yun. Diba? At ito ay first and last time na mangyayari na ang isang birhen ay magdadalang tao. Okay? Kaya kinakailangan ng Diyos na pumasok, mag-intervene. Sabihan ng anghel, sabihin mo sa kay Jose, magpakita ka. Kasi what's happening is supernatural. Okay? So next verse. Siya ay manganganak ng isang lalaki, ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang kasalanan. Next verse. So, pinahayag na kung ano yung magiging purpose. Ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Next verse. Sinabi nila, narito isang dalagang birhen na magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Tatawagan nila siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay, ang Diyos ay sumasa atin. Next verse. Sa pagbangon ni Jose mula sa pagkatulog, ginawa niya ang ayon sa pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Sino sa atin dito ay ganun, katulad ni Jose? Kaya yan, nangusap ang Diyos sa kanya nung managinip. Kasi kinakailangan nga, ipahayag ng Diyos kay Jose kung ano yung mangyayari. Sa pagbangon ni Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ayon sa pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Diyos. A lot of times tayo, mga inutos ng Panginoon, kalimutan na. Diba? Narinig ang mensahe ng Diyos sa church, sa iglesia, napagbasa ng Bible, paglabas, nakalimutan na. Diba? Kaya maging katulad tayo ni Jose. Diba? Be like Jose. O be like Joseph. Diba? Tinamaka tayo sabi sa kanya, be like Joseph. Be like Joseph. Diba? Be like Joseph. Kung anong pinag-uutos ng Panginoon. Diba? Kung anong pinag-uutos ng Panginoon, yun ang ating gawin. Diba? Huwag na tayo maghanap ng iba. Total na, naniniwala ka naman, nananampalataya ka na sa Panginoon, maghahanap ka pa ng ibang mensahe, nasa harapan mo na ang salita ng Diyos. Amen? Tinanggap niya si Maria upang maging asawa. Next verse. Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggat sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. Pinangalanan siya ni Jose na si Jesus. Okay? So, para sa inyong kaalaman, kaya lahat tayo gumagaling sa Catholic Church teachings, no? Si Maria at si Jose ay mayroong anak bukod kay Jesus. Para lang alam nyo, no? Hindi lang si Jesus yung anak ni Maria. Okay? So, yan yung pasimula. Okay? So si Mary ay buntis na. Punta tayo sa next,
Sa Luke. Okay, para ma-refresh yung memory niyo sa story, okay? So, verse 1. So, nangyari mga araw na yun, lumabas ang isang batas mula kay Augusto Caesar na nag-uutos na dapat magpatala ang buong sanlibutan. So, ang Israel ay nasasakop, okay, ng mga ng Roman Empire at kailangan magpa-register. Kailangan kasi census yan, no? And pupunta sila sa syudad. Okay? Pupunta sila sa pinakamalapit na center. So, pupunta sila at magpaparehistro. Next verse. So, buntis nga si Mary, sila ay, next verse. At ang pagpapatalang ito ay unang nangyari ng si Quirinius, ay governor ng Syria. Next verse, verse 3. Si Jose ay umahon din mula sa Galilea, mula sa lungsod ng Nazaret, patungo sa Judea. At sa dahilang siya ay kabilang sa sambahayan at angkan ni David, siya ay umahon sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem. Next verse. Siya ay umahon upang magpatala kasama si Maria na ipinagkasundo mapangasawa niya at kabuuanan na noon ni Maria. So, manganganak na siya. Next verse. Nangyari samantalang sila ay naroroon, sumapit ang araw ng kanyang panganganak. Next verse. Isinilang niya ang kanyang panganay na anak, isang lalaki, at binalot niya siya ng mga mahabang tela. Siya ay hiniga niya sa isang sapsapan sapagkat wala nang para sa kanila sa bahay tuluyan. So yun yung dahilan kung bakit sa sapsapan pinanganak. Kasi nga, census, hindi siya nakapag-book in advance. Hindi, wala siya. Hindi siya nakapag-book ng red doors or whatever. Hindi, wala pang wala pang booking ng system nun. Pero pagdating niya, wala nang matitira, kaya sila naghanap at ang open lang ay yung sapsapan. Next verse. Sa painting yon ay may mga tagapag-alaga, mga tupa na namamalagi sa parang. Binabantayan nila sa gabi ang kanilang kawan. So nasa labas sila, nagpapastol. Kaya nga ako naniniwala hindi talaga December 25 pinanganak si Jesus. Hindi talaga December. Kasi nag-yelo. Pag nag-yelo, yung mga pastol, pinapasok yung mga yung kanilang mga sheep sa loob. So nasa around September talaga yan. Diba? So pero dahil sineselebrate natin ang tradition, okay na rin ang December 25. Basta ang ating focus ay nakay Yesu Cristo. Amen? So anyway, nagbabantay sila ng mga tupa sa labas. Okay? Next verse. Narito, tumayo sa tabi nila ang isang anghel. Okay? Ang isang anghel ng Panginoon, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag. Isipin niyo na, yung mga shepherds, nagbabantay sila ng pastol, siguro inaantok na sila kasi nga gabi, di ba? Ano ba naman to? Amoy tupa na sila, pagod na rin sila, whatever, naghihintay sila. Tapos biglang, na-surprise sila dahil nagliwanag. Kalawalhatian ng Diyos, yung palibot at sila yung lubhang natakot. Next verse. Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Okay So, iparating sa inyo itong verse na to. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Okay? Isa sa mga katotohanan ngayong Christmas season, huwag kang matakot. Yeah. Isa sa mga unang mensahe ng Christmas is huwag kang matakot. Okay? Lalo na pag nagpakita ang Panginoon sa iyo, di ba? Huwag kang matakot. Narito, inihahayag ko sa inyo ang ebanghelyo ng malaking kagalakan para sa lahat ng mga tao. Next verse. Ito ay sapagkat sa araw na ito, sa lungsod ni David, ay ipinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas. Siya ang Kristo ng Panginoon. Next verse. Ito ang palatandaan ninyo, iyong masusumpungan ng sanggol na nababalot ng mga mahabang tela na nakahiga sa isang sapsapan. Verse 13. At biglang lumitaw ang isang karamihan ng umbok sa langit. Nakasama ang anghel na yun, sila ay nagpupuri sa Diyos at nagsasabi. Next verse. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan, sa lupa ay kapayapaan, sa mga tao ay kaluguran. Glory to God in the highest, on earth peace, goodwill towards men. Next verse. Nangyari nang ang mga anghel ay walis patungo sa langit,
ang mga tagapag-alaga ng tupay nag-usap-usap, sinabi nila sa isa't isa, pumunta tayo hanggang sa Bethlehem. Tignan natin ang bagay na ito na nangyari at pinaalam, next verse, pinaalam sa atin ng Panginoon. So, ibig sabihin, ipinalita nila. Hindi nila sinarili yung mensahe. Amen. Which is tayo rin, bilang mga mananampalataya, may mensahe tayong natanggap. Ibalita. Amen? Huwag natin sarilinin, huwag natin parang hindi, okay na to sa akin. Huwag. Dahil yung mensahe na yan ay nararapat ibahagi. Hindi mo katabi mo, sabi mo sa kanya, ibahagi mo. Ibahagi mo. Ibahagi mo yan. Okay? Alam niyo kung bakit yung sa Israel, may ilog. Meron niyang malaking ilog, di ba? Yung galing sa Hermon, pababa niyan. At ang dulo niyan ay Dead Sea. Alam mo yung Dead Sea? Patay na dagat. Bakit patay? Kasi masyadong maalat. In fact, pag nagpunta ka ng Israel, pag pumunta ka doon, pag naligo ka doon sa dagat, ay hindi ka lulubog. Lulutang ka kasi nga masyadong maalat at walang nabubuhay doon. Okay? Alam niyo bakit walang nabubuhay doon? Kasi walang lagusan. Tanggap lang ng tanggap, walang lagusan. So bilang mananampalataya, okay, kailangan natin ibahagi kung ano yung meron sa atin. Hindi lang tayo tanggap ng tanggap. Huwag tayo maging Dead Sea. Amen? Amen. Kung ano yung natanggap natin, ilabas din natin, ipahayag natin. Katulad ng mga shepherds. Amen? Next verse. Babasa lang tayo ng Bible at nag-ano tayo ng mensahe. So sila ay nagmamadaling pumunta roon, nasumpungan nila roon si Maria at si Jose at ang sanggol na nakahiga sa sapsapan. Next verse. Pagkakita nila, kanilang pinamalita ang salitang sinabi sa kanila patungkol sa sanggol na ito. Pinamalita nila. Hindi nila sinarili. Pagkakita nila, next verse. Ang lahat ng mga nakarinig ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga tagapag-alaga ng tupa. Next verse. Sinarili ni Maria ang lahat ng mga salitang ito at isinaalang-alang sa kanyang puso. Mary kept in her heart. Kasi nga, namamangha siya. Ano to? Di ba? First time niyang makaranas nitong lahat. Pero mo, wala pa siyang asawa, di pa niya kilala si Jose. Di ba? Nagkaroon na siya ng baby agad. Di ba? It's a miracle. At ano itong pinapakita at sinasabi ng mga shepherds. So, she kept things in her heart. She pondered them in her heart. Next verse. At bumalik ang mga tagapag-alaga ng tupa at ninuulan-walhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita, tulad ng pagkasabi sa kanila. And gusto kong ipakita sa inyo ito. Itong mga pastor, itong mga shepherds na to. Sa kultura ng Israel at ng Romans, ang mga shepherds, sila yung mga laylayan ng society. Bottom of the pile. Kasi nga madumi yung sheep, di ba? Madumi yan. Yan yung parang mga basurero ng time nila. Pero isipin mo, no? Napakabuti ng Panginoon. Kanino siya unang nagpahayag? Di ba? Hindi siya nagpahayag doon sa kaharian ni Cyreno. Di ba? Na governor ng Adi. Siya pakita doon. Di ba pakita ang anghel doon? Di ba? Baka ako anong gawin. Baka i-dismiss lang nila yun. Di ba? Pero isipin mo, nagpakita ang Panginoon sa mga shepherds. Hinahanap ng Panginoon yung ganyan. Hindi ibig sabihin, maging shepherd ka, no? Pero yung merong humble heart and willingness to accept the Word of God. Diba? Sila, namangha sila, hindi na dinismiss. So let's be like the shepherds. Next. Balik tayo sa Matthew. Okay. So, Matthew chapter 2 verse 1. So, pinanganak na si Jesus. And then, 2 years later. Merong ano yan? Merong gap. Kasi nga, doon sa manger, ang pagkakalam natin, di ba? Nandun na, pinanganak si Jesus sa sabsaban, may shepherds, tapos merong 3 kings. Di ba? Yun ang alam natin. Tama ba? Sa manger.
Sabi niyo nga, 2 years later. Parang SpongeBob. 2 years later. Ito ay 2 years later. Okay? Pagkatapos may panganak si Jesus sa Bethlehem, sa panahon ng pagkahari ni Herodes, may dumating sa Jerusalem mula sa silangan, mga lalaking pantas, sa pag-aaral ng mga bituin, mga magi. Okay? So itong mga magi, ito yung mga wise men na tinatawag. Okay? So, next verse. So nag-aaral sila ng mga bituin. Sinabi nila, saan naroroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ito ay sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Next verse. Next verse. Nang marinig ni Haring Herodes sa mga bagay na ito, naligalig siya at ang lahat ng mga tao sa Jerusalem. Isipin mo nga naman, di ba? Merong pupunta na isang pantas. Marami sila. Okay? Isipin mo yung malaking entourage. Okay? Isipin nyo yung, bigyan ko kayo ng picture. So, wise men from the east, ang tawag sa kanila, mga pantas. So, pag tinignan yung history ng Bible, 700 years ago, nung nasakop ng Babylon ang Israel, kinuha sila. Kaya kilala nyo si Daniel, si Hananiah, si Mishael, saka si Azariah. Kilala niyo sila? Naalala niyo ba sila? Nung araw kayo ng Bible study, Daniel and his 3 friends. Si Daniel na tinapon sa leon. Ano yung tatlong kaibigan niya na tinapon sa apoy? So natatandaan niyo sila. Sila ay kabilang doon sa mga magi. At pag pinag-aralan mo yung salita, yung Greek word nito, saka yung Hebrew word ng panahon ni Daniel, parehas magi, parehas ibig sabihin nun. Sila yung mga nag-aaral, sila yung may alam ng prophecy. Kaya nga binabantayan nila, ano itong mga nangyayari na to. At sa panahon ng AI, dahil may AI na tayo, tinitignan, kasi isang prophetic word. So yung prophetic word talaga, pag binasa mo, inalign mo lahat, no? Yung mga signs sa bituin, signs sa labas. So hindi yan pang astrology at horoscope. Signs talaga nilagay ni Lord para malaman mo yung times and seasons. Okay, so nung inanalyze nila ito, ng mga Bible scholars, talagang nasa September pinanganak si Jesus. Around September 11. And yung time na yon, pinag-aaralan ng mga magi, yung signs at kung kailan talaga ipapanganak yung pangako ng Diyos sa Israel na tagapagligtas. Kaya nung nakita nila yung star, sila ay naglakbay from Babylon. And sila yung may mga ginto. Kasi, titignan natin, no? Kinuha ni King Nebuchadnezzar yung ginto mula sa Israel, dinala sa Babylon. Diba? Dinala sa Babylon. Nung nasa Babylon na yon, ang naging tagapagmahala ng mga ginto na yon ay sina Daniel at yung mga magi. And 700 years later, nung pinanganak si Jesus, kinuha ulit yung ginto at binalik kay Jesus. Okay? Kasi ang ginto talaga kailangan sa Panginoon yan, hindi yan sa kaaway. Amen? So, yung mga magi na yan, so hindi yan tatlo. Okay? Ang tatlo dyan, yung kanilang gifts, 3 gifts. Maaring marami sila. Higit sa tatlo. Okay? So, basahin natin para, next verse. So, nagulantang si Herodes, no? Isipin mo ba naman, merong malaking, sabihin natin, sandabakbak na camels na dumating, may daladalang ginto, may daladalang spices, merong di ba, papakita. So, tinipon ni Herod, sabi ni Herod, hindi niya alam kasi tinatanong sa kanya, nasaan dito yung pinanganak na hari ng mga Hudyo? Eh, siya yung hari ng panahon na yon, di ba? Isipin mo yung tanong na yun, teka, mapapalitan na ba ako? Kung anong gumugulong sa isip ni Herodes noong time na yun. So, tinipon niya lahat ng pinunong saserdote. Ito, isa pa itong mga hindi alam na nangyayari. Mga priest, mga high priest, kumbaga sa panahon ngayon, may mga church, mga pastor, mga bishop pa, di ba, mga lingkod ng Diyos. Nung panahon nila, so tinipon, tinanong niya sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Next verse.
Sinabi niya sa kanya, so alam nila. Alam nila kung nasaan. Sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. Talagang, ang ano pa ng verse? Scripture. Next verse. Ito sabi ng propeta, ikaw Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay di ikaw pinakamaliit sa mga gobernador ng Juda, sapagkat mula sa inyo ay lalabas ang isang pinuno na siyang mumumuno sa aking bayang Israel. Next verse. Nang magkagayon, tinawag ni Herodes. Right? So, anyway, pinakita, no? So, alam ng mga high priest, alam ng mga saserdote, kung nasaan. Pero nasan sila? 2 years ago, yung mga shepherds, isipin nyo, no? Yung mga shepherds, sila yung kaya lang dinismiss siguro na mga, ay, wala, fake news yan, okay, whatever, di ba? Hindi totoo yan, di ba, ganyan. It took them 2 years. Kaya lang hindi pala nakikita. Di ba? Yun yung mga tinatawag na, alam nilang salita ng Diyos, nababasa nila, pero hindi nila alam yung mga nangyayari. So, ito naman si Herodes, ito naman ay, di ba, ganun talaga ang politiko eh. Ganun talaga. Mula nung unang panahon, espiritu yan eh. Di ba? So, nung magkagayon, tinawag ni Herodes ng palihim. Mga bata, sali kayo. Tinanong niya ng mabuti sa kanila kung kailan ang pakitang bituin. Kailan ba to? Next verse. Verse 8. At pinapunta niya sila sa Bethlehem. Tinanong niya kung kailan ba to. Kasi naglakbay sila, whatever. At pinapunta na sa Bethlehem, sabi niya, humarang kayo at matyagaan ninyong ipagtanong ang tungkol sa bata. Sapagkat natagpuan niyo siya, balitaan niyo ako upang makapunta rin ako at para saktan ko siya. Ay, hindi, mali yung word. Para patayin ko siya. Mali yung word, sambahin pala. Sambahin pala yung ibig kong sabihin. Kasi nga ganun eh. Gusto niyang, gulat siya. Papalitan na kagad siya, di ba? Next verse, verse 9. Pagkarinig nila sa hari, tumuloy sila sa kanilang lakad. Narito ang bituin na kanilang nakita silangan ay nanguna sa kanila. Nanguna ito sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng maliit na bata. Pakilagay sa English. Yung next English. When they heard the king, they departed, behold the star. So, sinundan nila yung star, tumapat doon where the young child was. Next verse. Verse 10. Na makita lang bituin, lubos sila ng galak. When they saw the star, they rejoiced. Next verse. Nung sila'y nasa loob ng bahay. Hindi sabsaban, ha? Bahay. Wala na, tapos na yung sabsaban. 2 years ago yun. Nasa bahay na sila. Nakita na nila ang bata. Hindi baby, bata. So, meaning to say, parang gusto ko lang bigyan kayo ng historical reference. Baka sabihin si Pastor, papalitan ko na nga yung aking, yung aking decoration. Hindi pala magkasama yung shepherd sa kayo. Hindi ko ginagawa yun. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung kwento. Nakita lang bata, kasama kanya inang si Maria, sila nagpatira pa, sinamba ang bata, nang mabuksan na nila ang kanilang mga kayamanan, nagandok sila sa kanya ng mga kaloob, at ito, next verse, ay ginto, kamangyan, at mira. Gold, frankincense, and myrrh. Gold, ginto, yan talaga inaalay sa mga hari. Kaya nga tatlo, di ba? Kala natin tuloy, tatlo yung hari. Tatlo yung gifts. Okay? Ginto, inaalay talaga sa mga hari yan. Gold, kamangyan, frankincense, and myrrh. So, frankincense, mga spices yan. Myrrh, spices yan. Yan ay ginagawa o para sa preservation. Kapag may namatay, yun ang ilalagay. So, hinahanda na. Okay? Tinan yung provision ng Panginoon. Hinanda na mula nung bata si Jesus, preparation para sa kanyang paglaki. Sipin mo, may ginto na agad siya. Kapag patayo ka agad ng business. Si Jose, di ba? Karpentero si Jose. Kung mga parang pag tinignan nyo, nung panahon ng Israelita, contractor si Jose. Di ba? Contractor, mayaman, may ginto, di ba? Saka kinailangan nila yon dahil, tinan natin sa next verse.
At nagpabala ang Diyos sa kanila sa isang panaginip, huwag silang bumalik kay Herodes kasi inaabangan ni Herodes kung nasaan yung bata na yun. Kasi gusto niyang patayin. Worship pala, worship. Marang word. Worship. Yung sinabi niya, di ba? Pero talagang gusto niyang patayin. Ngayon, nung sinabihan ang mga pantas na huwag nang bumalik, so nag-iba sila ng daan, pauwis na lang sariling lupain. Next verse. Sila ay nakauwi, nangyari na ang isang anghel ng Panginoon. Nagpakita ulit kay Jose. May isang panaginip, sinabi ng anghel, bumangon ka, dalhin mo ang bata at kanyang ina, tumakas kayo papunta Ehipto. Sapagkat, next verse, ipinahahanap na ni Herodes ang bata upang patayin. Manatili kayo roon hanggat sabihin ko sa inyo, next verse, bumangon siya, at sa pinagabihan, dinala niya ang bata at ina papuntang Ehipto. Next verse. Nanatili sa naman hanggat pagkamatay ni Herodes, ito'y upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. 16. Last verse. At yun na nga. Na magkagayon, nakita ni Herodes na nalinlang siya ng mga lalaking pantas. Labis siya nagalit at nag-utos siya na patayin ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at buong palibot nito. Ang mga batang pinapatay ay mula 2 taon pababa. 2 bulang pababa, batay sa panahon na maingat niyang tinanong sa mga lalaking pantas. So gusto kong ipahayag sa inyo, meron ditong mga different na mga karakter. Okay? Sa kwento ng Christmas. Di ba? Ang unang karakter ay si Herodes. Typical politician. Hindi ko mayang sabihin yan dahil espiritu yan mula noong pang panahon, gusto ng espiritu na yan kontrolin ang politics of the day. Gusto talagang kontrolin. Diba? Sabi niya, hanapin niyo yung bata para pag nalaman ko nasaan, pupunta rin ako para mag-worship. Pero yung sinasabi niya, iba sa kanyang puso dahil ang gusto niyang gawin ay patayin. Kasi hari siya. Papalitan pa ba? Parang, teka, sino ba to? Di ba? It's a threat to my kingship. Di ba? And that's the spirit of this age. Ayaw magpatalo, ayaw magpakumbaba. Gusto nila nasa power pa rin. Di ba? Typical na nangyayari. Di ba? The whole time. 3 terms. Nung sumunod na term, yung asawa naman ang pinalit. Di ba? Okay. I'm not gonna dwell, pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung the typical culture and the spirit of the age. Di ba? Si Herodes, huwag tayo maging Herodes. Kung mapunta man tayo sa politics, unahin natin ang salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos ang maggagabay. Kasi si Joseph of the Bible, ng Genesis, politician din siya. Di ba? Governor siya. 7 years of famine, 7 years of plenty dahil kay Joseph. Di ba? Nung famine, kumain pa sila because of good governance. Si Daniel ay nasa politics. Di ba? What will separate, di ba, is if you are in politics, you have the Word of God, yung mga tao ay pagpapalain. Di ba? Sabi sa Proverbs, righteousness exalts a nation. Amen? So if ever nilagay sa iyo ng Lord na tumakbo sa politics, okay lang yun. As long as you have the Word of God in your heart, hindi ka malilihis ng landas. Amen? Next is yung mga high priest. Diba high priest? Alam nila kung nasaan yung salita ng Diyos. Alam nila kung nasaan yung ipapanganak si Jesus. Pero anong ginagawa nila? Diba? A lot of times, minsan, sa buhay Kristiyano, kasi alam ko na yan. Diba? Kasi narinig ko na yan eh. Kumbaga ang Panginoon, kung yung heart natin, nagiging numb. Diba may story sa Bible, sa Gospels, yung naghasik ng mga binhi. Diba? Nung naghasik, nang papunta siya dun sa pagtatamnan niya, yung ibang seed fell on the wayside. Diba? Nung unang panahon, wala namang concrete roads eh.
Hinihirap. So yung daanan, di ba yung pag sa rice field, merong nakaangat doon, na tawag doon? Pilapil ba yun? Yung nakaangat, dinadaanan ng farmer. Pilapil ba tawag doon? Pilapil yun, di ba? Dinadaan-daanan. Di ba matigas yun? Di ba? Kung pansin mo yung farmer, laging dinadaanan yun. And pag tinignan natin sa Bible, yung the sower sows the word, si Jesus yung farmer. Si Jesus yung sower. And there are times na kailang daan na ang Panginoon sa heart mo. Di ba? Naging lax ka na, naging parang nagkaroon ka ng apathy, na parang nasaan yung hunger and thirst? Di ba? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness and they will be filled. Tanong, sa panahon ngayon, matagal ka ng Kristiyano, nagugutom ka pa ba sa salita ng Diyos? Nauuhaw ka pa ba sa salita ng Diyos? O parang wala lang kasi dumanda na ang Panginoon eh. Nakailang revival na. Nakailang Bible study na. Diba? Parang ito mga alam nila kung nasaan. Exactly kung nasaan at meron pa silang scripture reference. Pero hindi nila na-witness man lang. Kasama sana sila doon sa mga shepherds. Di ba? Inaabangan kasi alam natin kung kailan. We see the signs, we see it. Pero wala. Anong nangyari sa puso ng mga to? Di ba? They've been there for the longest time. Naging routine na. Ganun nangyari. Pag naging routine yung Christianity, nawawala yung wonder. Alam niyo ba sinabing wonder? Sino dito nakapunta sa lugar na hindi pa yan napuntahan before? Like for example, first time mo makapunta ng Japan. O first time mo makapunta ng Boracay. Anong meron sa'yo? Di ba? Meron kang wonder. Wow! Ang ganda pala nito. Punta tayo doon. Punta tayo rito. Excited ka. Di ba ba? Excited mo, maranasan to, makita yan. Ang tanong sa atin, meron pa ba tayong wonder pagdating sa salita ng Diyos? Wonder pagdating sa Panginoon na wow! Nabasa ko to nung isang araw, pero nabasa ko ulit. Nangusap ulit ang Diyos sa akin. Nasaan yung wonder? So let's have wonder. Unlike these high priests, alam nila kung nasaan. Alam nila scriptural reference, kaya lost sila. Amen? Huwag tayong lost. Tignan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, magkaroon ka ng wonder. Wonder. Oh, and wonder, Lord. Diba? Magkaroon tayo ng hunger din and thirst. Darating na ang Panginoon eh. Alam niyo ba yun? Darating na si Jesus. Kaya sabi niya palagi, when I come back, will I find faith on the earth? Pag bumalik ako, makakakita pa ba ako ng mananampalataya? Makakakita ba ako ng pananampalataya? Diba? O parang, kontento na ako, okay na to. Diba? Tandaan natin mga kapatid, meron tinatawag na rewards. Alam niyo bang rewards? Diba? Alam niyo, nag-aral kayo, pagka-graduate mo, may diploma ka, at kapag ikaw ay masigasig, ikaw ay pabibo, diba? Meron kang medal. Rewards. Pagdating natin sa langit mga kapatid, may rewards. Anong reward kaya yung matatanggap natin? Amen? So, yan yung mga sacerdote. So, si Herod, may sacerdote. Tapos, makikita natin yung mga wise men. Yung mga wise men, naglakbay ng 2 years para makita. Sipin mo lang, wala pang aeroplano from Babylon, from Iraq, di ba? Papuntang Jerusalem. Isang aeroplano dapat yan. Panahon ngayon. Pero sila yung naglakbay. Wise men seek Him. Hinahanap nila si Jesus. So ang tanong din sa atin ngayong gabi, tayo ba ay wise men? Are we seeking Him? O para lang katulad ng saserdote na, okay lang, basta naglilingkod naman ako, tumutugtog naman ako sa church, nag-share naman ako ng Bible study, di ba? O nagtatides naman ako, nag-offering naman ako sa church, okay na. Di ba? Ito mga wise men, proactive sila. Di ba? Hindi nila hinihintay kung anong mangyari. Kung parang sila excited. Di ba pag excited ka,
For example, naglalaro ka nanonood ka ng basketball game at championship, nasa harapan ka ng TV, merong programa na advertisement. Tagal naman advertisement na to, di ba? Tapos ang upo mo paano? Di ba, nandun ka sa edge ng seat, lalo na pag last 2 minutes. Di ba, parang, come on, di ba? You're excited for what is to happen. Nawa, katulad tayo ng mga wise men, may excitement. Meron silang, alam mo yan, meron silang drive. Nasaan ba ito? Si Jesus, saan ba itong bata na ito? Hanapin natin. Regardless of what it takes. Dahil yung paglalakbay ng matagal na yung 2 taon, napakarami nilang makakasalamuha. Noong mga panahon, uso yung robbery. Desierto, dadaanan mo, meron dyan mga magnanakaw. Pwedeng kunin yung gold, pwedeng kunin yung mga spices na yan. Dahil mahalaga yan eh. Pero regardless of the risks, sila ay nagpatuloy at hinanap nila yung pinakamahalaga sa kanilang mga buhay. Yun ang Panginoong Hesus. Amen? So huwag tayo matulad sa mga kay Herod. Huwag tayo matulad sa mga high priest, sacerdote. Okay? Matulad tayo sa wise men. Amen? At matulad din tayo kay Jose. Kay Joseph. Diba? Dahil si Jose, narinig niya yung mensahe, anong sinabi niya? Anong ginawa niya? Ginawa niya agad yung pinag-uutos sa kanya. Mga kapatid, madali lang naman pinag-uutos niya eh. In fact, sa panahon natin ngayon, napakadaling sumunod sa Panginoon dahil meron ng banal na Espiritu. Noong unang panahon, napakahirap kasi nga sa sarili mong gawain, sa sarili mong lakas. At hindi pa nababayaran ng kasalanan, so hindi pa born again ang iyong spirit. Pero now, na binigyan ka na ng new heart and a new mind, at ikaw ay new creation, napakadaling sumunod sa Panginoon. Amen? Dahil nakikita ko sa inyo ngayon, halos lahat naman kayo dito mga Kristiyano eh. Diba? Wala akong nakikitang bago, wala akong nakikitang bisita, pero kung hindi pa, ito ang panahon na tayo ay mag-surrender sa Panginoon. Amen? Dahil yun lang naman eh. Dahil pag sumunod ka sa Panginoon, hindi naman nangyari ka, Jose. Diba? Alam niya na magkakaroon ng risk, alam niya galit, hindi niya alam na si Herod ay gustong patayin yung mga bata. Wala naman social media noon. Di ba? Ngayon kasi, pwede na. Magpo-post si Herod, sino to hari na to, papalitan na ba ako? Di ba? O nag-viral yung post niya. Wala pa na noong panahon na yun, pinaplano pa lang yun. Pero matalino ang Panginoon, nangusap kay Jose nung gabi. Di ba? Umalis sila. Siyempre, si Jose, mag-selfie muna tayo, punta tayo sa Egypt, walang gano'n, walang social media. Pero, hindi niya alam yung plano ni Herod, pero nangusap ang Panginoon sa kanya para sila ay mapunta ng Egypt. Ganong kabuti ang Panginoon. Gusto niya tayong gabayan. Amen? At ngayong Christmas season na ito, nawa matulad tayo sa wise men, okay? And si Joseph. Huwag tayo matulad nung kay mga sacerdote kay Herod. Doon tayo sa wise men. May hunger, mayroong thirst, di ba? May wonder, may awe sa presensya at sa salita ng Diyos. At hindi lang yon sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? So if you haven't made Jesus the Lord of your life, hindi ka pa hindi ka pa sumusuko, di ba? Now is the time. Huwag mo nang patagalin. Kahit kayo mga bata dyan, as early as now, pwede nyo tanggapin ang Panginoong Hesus. Pwede nyo isurrender ang buhay nyo sa Panginoong Hesus. At kung ikaw ay matagal lang mananampalataya, at may areas pa sa buhay mo na kailangan mong isuko sa Panginoon, now is also the time. Eh, itong Christmas season is very important for us to reflect on the Word of God. Reflect on His promises. Reflect on His direction and guidance. Sapat gagabayan naman tayo. Ito mo nangyari kay Jose. May guidance, may instruction. Di ba? At punong-puno siya ng purpose. In fact, hindi man siya naging king, kasi he was of the line of David,
He had an opportunity to raise up a king. Naisip niyo ba yun? Joseph, hindi siya naging king kasi nga naputol yung line. Kinuha sila sa Babylon eh. Pero hari talaga siya kasi ano siya ni David eh. Hindi man siya nagkaroon ng opportunity na maging maupo sa palasyo, pero he had an opportunity to raise up a king. In fact, not just a king, but the King of Kings and the Lord of Lords, which is Jesus Christ. What an honor and what a privilege sa buhay ni Joseph. So this Christmas time, let us reflect on the Word of God, reflect on His promises. Huwag tayo matulad kay Herod at dun sa mga saserdote, dun tayo sa wise men katulad ni Joseph. Amen? Amen. Let's all rise. Hallelujah. Let's sing meron niyang O Holy Night. Alam niyo O Holy Night? Let's sing this song. And ito yung song of, alam natin, caroling, di ba? Pinakaroling natin to. Pero napakaganda ng song na to kasi this shows about the birth of Jesus. So, dahil lang yung lyrics sa screen. The
who came, they sought you out, they followed the star. They traveled from afar just to bring gold, frankincense, and myrrh and worship you. So this season, Panginoon, itong Christmas season, may we come to our knees, Panginoon, to worship you and to offer, maybe not gold, maybe not frankincense or and myrrh, but our lives. Ang mga buhay namin ang inaalay namin sa iyo as a sacrifice. And we thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for your presence. As we celebrate Christmas, may our focus would be on you, Jesus, our Lord and Savior. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. Hallelujah! Napakasarap talaga magpuri sa Panginoon. Sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos na dinala sa atin ngayong gabi ni Pastor Dan, habang nagre-reflect tayo, anong aral ang ating nakuha sa mensahe ng Panginoon ngayong gabi? Mamaya po sa inyong pag-uwi, bulay-bulayin po natin ang aral na hatid ng salita ng Diyos sa atin ngayong gabi. Sa purihin ang Panginoon, salamat Pastor Dan sa napakagandang mensahe na pinagkaloob mo sa amin, sa bawat isa sa amin na nandito ngayong gabi. Sa ating po pagpapatuloy, tinatawagan ko po si Ate Mel para po sa paglikom ng mga handog. Meron po bang magbibigay ng tanging awit?
Purihin ng Panginoon. Panalangin natin yung mga handog. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami makapaghandog ng aming mga resources sa inyo. Ito inaalay namin sa iyo. Nagpapasalamat kami sa kabutihan na binibigay mo sa amin. At kami rin ay nagpapasalamat sa balik nito sa amin na siksik, liglig at umaapaw. Salamat Panginoon sa mga pangako mo sa amin. Kami nasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Before we leave, closing na to, pero I want to encourage you all. I-highlight nyo itong Psalm chapter 20. In fact, ito yung benediction. Ito yung prayer ko sa inyo ngayong gabi. And puntahan lang natin, sabi na, may the Lord answer you. David, isulat niyo yung pangalan mo dyan. Diba, Mark? Palitan mo yan ng Mark. Diba? May the Lord answer you, Mark, in the day of trouble. Diba? Ilagay yung pangalan nyo. May the name of the God of Jacob set you securely high and defend you in battle. Next verse. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob defend you. The next verse. Get amplified. Yeah. May He send you help from the sanctuary, His dwelling place, and support and strengthen you from Zion. Next verse. You amplified. May He remember all your offerings and accept your burnt sacrifice. Next verse. Verse 4. May He grant you according to your heart's desire and fulfill all your purpose. Next verse. We will sing joyously over your victory, and in the name of our God we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. Amen. Mga panalangin nyo. Next verse. Next verse. Now I know that the Lord saves His anointed. He will answer him from His holy heaven with the saving strength of His right hand. Next verse. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember that and trust in the name of the Lord our God. Next verse. They have bowed down and fallen, but we have risen and stand upright. Kapag sa paligid, sila na yun. Sila na yung babagsak, pero tayo nakatayo pa rin. Verse 9. So last verse. Save, Lord, may the King answer us when we call. In fact, as we go, I want to celebrate. Sino ba dito may birthday? This December? Pwede tumayo? Di ba? December? Sino pa? Ay, ito. Ayan na talaga, no? Ayan, no? Pwede kayo pumunta rito sa harap ng natin yung mga birthday. This December. Ngayon sa kabukas, purihin ang Panginoon. I-stretch yung hands sa kanila. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na ito nagdidiwang ng kanilang birthday. At sa mga kasama pa namin na wala rito, pero December din ang kanilang birthday. We thank you, Lord, for their lives. We declare a blessing over their lives. And that wherever they go, your hand would be upon them. They would go out blessed. They would come in blessed. They would go, whatever they put their hands to, prospers, Lord God. We thank you that they have overcome the enemy and they are more than conquerors. I pray that the enemy cannot touch them. Lord, we thank you for abundance and increase over their lives. We thank you, Lord, that there is more in store for them and they will experience that more this coming year, Lord God, in their lives. Bless them mightily in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.
gonna see you next Sunday pa rin. Pero if you look at this, no, nakikita niyo yung mga pagbabago, ano? So I would want to encourage you rin, no? Pansin niyo, may mga kabataan dito. May nakikita din ako mga kabataan dyan, di ba? Sumama kayo sa practice. Okay? Kasi baka meron din kayong talent to sing. Meron kayong talent to play the instruments. Nandito yan, si Pastor Neil, si mga brother sa bass, guitar, drums. Okay? Diba? Tapos, alam ko, may mga kasing edad na mga to. Pwede na kayo magmatuto. Ilan taon ka na? Iba yung naka-moose gear. 11. Ikaw, Mark. 7. Ikaw. 9. Yung anak ko, 9. Nagda-drums. Nag-recital. Ikaw, ilan taon ka na? 9 din. Ibig sabihin, meron kayong kakayanan at kapasidad. Di ba? Na maglingkod sa Panginoon. Amen? So, yun ang pag-pray nyo para next year, hindi lang ito mga to, meron din tayong banda ng mga youth and kids, di ba? Kids band. Excited ba kayo doon? Yes? Oh, kasi nga, lalaki tayo eh, lalabas tayo dito. Di ba? Hanap tayo mas malaking lugar. Amen? Ganun talaga yun. Kaya nga, pansin nyo, di ba, yung mga wise men, they brought gold to Jesus. Di ba? Kaya pag-pray na rin, pagpalain kayo ng Lord para magdala rin kayo ng gold. Di ba? Kasi nga, kailangan natin. Kailangan natin talaga para maano ang Panginoon na ihayag ang salita ng Diyos. Amen? Amen. So praise God. Let's all rise and let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, I speak a blessing to your people tonight. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob set you securely on high and defend you in battle. May He send help from your sanctuary and support and strengthen you from Zion. May He grant you your heart's desire and fulfill all your plans. I pray, Father, that they will sing joyously over your victory. And in the name of our God, we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. I know the Lord saves His anointed. May He answer you from heaven with the saving strength of His right hand. May we trust in you, Lord, not in chariots and in horses. May the King answer you in the day that you call. Heavenly Father, bless your people tonight. As they go out, they have the Word of God, they are filled with the Holy Spirit, and this season of celebration in Christmas, may we always recognize and keep our focus on you, the reason of our celebration. Bless us today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.